stars. This world so rude, so small within my master's hand. The open skies, a portion of his yard. How big is God? How big and wide his vast domain. To try to tell, his lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart. Sa kita may tigha sa pag-abot sa ibusalay iyong kapituunan. Dapit na titig lang sa gingharian. Ang langit bahin lang sa tugaran. Kung sa gayon ka na ko sa ginuot na, way usang nga higpit magkasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang, kamay usap kay niya sa dunggan. Unsa gayon ka na ko sa ginuot na, way usang nga higpit magkasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang, kamay usap kay niya sa dunggan. Dako siya hari sa tanang linalang, kamay usap kay niya sa dunggan. Kamay usap kay niya sa Amen. God bless morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Teka lang, asan na yung aking picture? Ayan. Ayan, sa lahat ng narito ngayon sa live ay magandang umaga po. Salamat po sa patuloy na muling pagbabalik. At batiin natin ang bawat isa ng God bless morning. Si Ate Revy, God bless morning po sa inyo. Kaya din naman si Brother J. Cruz, si Ate Lorna, yan, Kuya Bobby, magandang umaga po. Sister Mildred, si Ma'am Pemi, Sister Sweetie, Sister Dang de la Cruz, Sister M.M. Ganoria. Welcome po at God bless morning po sa inyo. Ano po? Patuloy namin kayong tinatanggap at kasama dito sa God bless morning hanggang mamaya ito sa GFM. Ano po? Sister Dang de la Cruz at sa lahat ng narito ngayon. Bakit? Yun. Sige po, Pastor. Si Pastor ay medyo not feeling well. Nag-chat siya sa akin ngayon lang. Kaya didiretso tayo sa kabila. Didiretso tayo dun sa GFM. Ano po? Kukonect tayo ngayon. Wait lamang po ha. Bago tayo dumiretso ay manalangin muna tayo mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy niyong binigay sa amin ng buhay at kalakasan sa umaga na ito. At sa aming muling pakikinig na iyong mga salita, kami patuloy na matututo. Samahan niyo kami na aming i-accept ang katotohanan, aming maunawaan ang inyong pag-ibig,
at makapag-response kami ng may pag-ibig din naman. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, connect tayo. Hindi makakapasok si Pastor. Ano po? Connect tayo sa kabila. Sana abutan natin. At syempre ay hindi daan nakatulong upang patahimikin si Stores at ang kanyang mga kasamahan. At nagbunga ang kanilang pagkabalisa. Sa mga sumunod na taon, ang dalawang pinakamalaking denominasyon na lumabas mula sa Millerismo, ang mga Adventist Christians at ang Seventh-day Adventist ay kapwa tumanggap ng conditionalismo at anihilationismo. Kung ang pagtuturo ni Stores ay isang daan kung saan sa pamagitan nito'y pumasok ang conditionalismo sa Adventismo, ang Christian Connection ay isa pa. Si Elias Smith, isa sa mga tagapagtatag ng Connection, ay tinanggap ang aral mula sa unang bahagi ng siglo. Connectionista, taglay ang pagnanais na ibalik ang mga nawalang katotohanan ng Biblia, ay binibigyang diin ang conditionalismo at anihilationismo. Naka-impluensya ito kina James White at Joseph Bates na parehong naging miyembro ng Connection. Ang posisyon ng Connection sa usapin ay nakaakal din kay Ellen Harmon matapos itong tanggapin ng kanyang ina sa Casco Street Christian Connection Church sa Portland, Maine. Matapos marinig na tinatalakay ito ng kanyang ina sa isang kaibigan, inimbisagahan niya ito sa Biblia at tinanggap ito. Ang mga pananaw na iyon ay nagpagaan ang kanyang isipan at damdamin. Hindi lamang nito pinawi ang kanyang mga pagdududa tungkol sa pag-ibig at karanungan ng Diyos, kundi tinulungan siya nitong makita ang dahilan ng pagkabuhay ng muli. Dahil ang sabi nga niya, kung sa kamatayan ang kaluluwa ay pumapasok sa walang hanggang kaligayahan o kalungkutan, nasaan ang pangailangan ng isang pagkabuhay na maguli ng kawawang nabubulok ng katawan. Kaya ang lahat ng tatlong tagapagtatag ng Sabataran Adventism ay mga conditionalista mula sa mismong pagtatatag ng kilusan. Salamat sa Panginoon ang ating dakilang pangako, ang kanyang dakilang pangako at sa mga paniniwala na patuloy na nagbigay na mahalagang kahulugan. Purihin po natin ang ating Panginoon na ibinigay sa atin ang isang napakagandang aral at katotohanan ito na ang kasamaan ay darating sa isang pagkawasak. Kaya bilang mga miyembro ng Seventh-day Adventist, ito ay isang tungkulin na dapat nating dalhin sa mga tao at sabihin sa kanila na ang kasamaan ay darating sa isang katapusan at ang mga sumusunod sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo po bilang miyembro ng iglesyang ito ay dali natin sa mga taong hindi pa nakakaalam nito ang katotohanan upang magkaroon po ng pagbabago sa kanilang mga buhay at sila ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo po'y manalangin. O banal po namin Diyos Ama sa kaitaasan, pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa amin, na binigyan niyo po kami ng mga
katotohanan mula sa inyong banal na kasulatan. Ito ay nagbigay sa amin ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bagaman po may kamatayan, kami ay inyong muling bubuhayin sa aming pagtatapat sa inyo at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, Panginoon, amin pong hinihiling ang kapatawaran sa aming mga kasalanan upang sa araw na ito ay mabuhay kami kasama ng banal na Espiritu na nagtatapat, naglilingkod sa inyo at nagpapatuloy na akayin ang mga tao palapit sa inyong pananampanan. Sa umagang ito, Panginoon, muli namin inatagabilin sa inyo ang aming mga buhay at ang pagpapatuloy ng aming pagpuri at pagsamba sa inyo ngayong that first morning. Ito po'y aming dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Mira. Amen. Okay, maraming salamat. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Okay. Amen. So tayo po ay tutungo na sa ating reflection sa kahapon na pinag-aralan natin. Tungkol po sa sin of neglect. Okay? So, yun po ay napakagandang binahagi
Pastor Ray dahil siya po ay gumamit pa ng PowerPoint. At yun po ay naka-screenshot, sinend sa atin sa ating GC, sa group chat po natin. So, the sin of neglect ay karaniwan na dahil tayong tao po ay madaling makalimot. At yung pag-neglect din ay isa common weakness about sa atin. Kaya akala natin ay okay lang na ma-neglect natin yung mga bagay-bagay na tinagubilin sa atin ng Panginoon. Pero yun pala ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sin of neglect really is a reminder. Huwag nating kalimutan ang tagubilin ng ating Panginoon. Nakalimutan natin maraming bagay. Huwag lang ang kalimutan o kaya i-neglect natin ang tagubilin ng ating Panginoon. Okay? So, meron po kayong gusto i-share, kumbaga yung pinakatumatak sa inyo tungkol sa binahagi kahapon sa atin ni Pastor Ray. Okay? Pero bago po niyan ay nais ko po lang patiin po ang mga bagong join lang sa Zoom, ganyan din po sa FB Live. Good morning po sa ating lahat. Okay? Pwede po kayong shout out o kaya ay sabihin ng mga pagbati at mga requests. Okay, so time check po natin is 4:29. If you have some question or wants to share something sa akin po narinig kahapon. Sabi dito, ang pagiging tapat na katiwala ay bahagi ng paghahanda sa langit. Tapat ba tayo sa maliit? Dahil sa langit, higit na malaki ang pagkakatiwala sa atin. Ang walang pakialam ngayon, malamang ay mawalan ng bahagi sa hinaharap. Salamat, Sister Net, sa iyong pag-save ng mga quotation ito. Talagang sinagaan mo na ito ay i-save. Okay, so ayun po. Paghahanda sa langit. Kasi pag tayo po ay tapat sa maliit, sa oras natin, sa talento, sa kayamanan na meron tayo, ay pag ginamit po natin ito, hindi natin binaliwala. Pero actually, naniniwala po yun nandito po sa Zoom at saka yung sumusubaybay sa atin sa Facebook. Mula pa kanina ang alas 4, kayo po ay mga konvertido na sa pagbabalik at pagbibigay. Okay? Pero sa ibang aspeto, mga kapatid, ay kailangan ay ating ding gawin yung tagubilin ng Panginoon. For example, ang pinakamadali na neglect natin na yung ating oras. Time. So, paano ba natin i-google ang oras? Okay? Kasi ang oras po ay tunay na madaling baliwalain. Akala natin, wala lang. Pero marami na pala pwedeng masayang sa sandali. Kaya isa rin po yan, no? Na tayo pong mga tao ay kakalitaan o kaya naniniglect natin. So time is so precious. That's why we should use it wisely and use it for the glory of God. Okay? Sir Mark. Yes po. Yeah.
Opo, salamat po. At first morning po uli sa inyong lahat mga kapatid. Ito po sa mga nabanggit ng ating mahal na minsahera, si Sister White. Yung pong kanyang binabanggit na sin of neglect ay may kinalaman po sa katungkulan nating pwedeng gawin sana natin, kaya lang ay nineglect natin, no? Kinaligtaan marahil sa atin na rin pong desisyon. Siyempre, palagi may kaakibat na pagpapasya ang bawat galaw natin. Ano po? Ngayon, ang kanya pong sinasabi dito, yung pong sin of neglect na sinasabi niya ay yung pong alam natin na mayroon tayong magagawa para sa ating kapwa na may kinalaman sa kanilang kaligtasan, makaabot sila sa pagkaalam ng mga ebanghelyo, pagpapakilala sa kanila ng Diyos. Kilala natin sa kanila ang mga alam natin sa iba't ibang kapasidad o talento na meron po tayo, at ito'y hindi natin o pinabayaan natin na hindi natin magawa. Yun daw po yung sin of neglect. Let me read this to you mga kapatid. Let me read this to you, okay? Sa page 125 ng ating pong reading kahapon sa Counsels on Stewardship, ang wika ni Sister White, basahin ko po sa Ingles, "Ye are the light of the world," said Jesus to His disciples. "But how few are conscious of their own power and influence." Okay? But how few are conscious of their own power and influence. How few realize what they might do to be a help and a blessings to others. They wrap their talent in a napkin and bury it in the earth and flatter themselves that they possess a commendable humility. But the books of heaven testify against these idlers as slothful, yung mga tamad, yung mga walang ginawa, no? Wicked servants who are grievously sinning against God. Mabigat po yun. Grievously sinning against God by neglecting the work which He has given them to do. They will make no plea of unfitness when the heavenly records are opened, revealing their glaring neglect. Wow, mga kapatid, yung mga words na yan ay mabibigat sa mga salitang ginamit ni Sister White ng mabigat na kasalanan ng neglect sa ating mga katungkulang ibahagi sa iba ang mga pagpapalang meron tayo. No, yung po yung mga talento ay nabanggit na po natin yan sa nakaraan. Yung pong talents of influence, talents of yung skills, talents of time, talents of treasures, na alam natin na kapag itong lahat ay ginamit natin, yung iba pang mga talents na ipinagkatiwala ng Diyos at inirap lang natin yan sa isang napkin, ang sabi ni Sister White, binaon sa lupa, wala tayong ginawa diyan para sa kaligtasan ng ating kapwa, ay hindi daw po yan matatago dahil nakasulat pong lahat yan sa aklat. At yan ang magpapatotoo till we testify against us na talagang tayo po ay nagkasala ng mabigat sa ating Panginoon dahil mayroon sana tayong pagkakataong gamitin yan sa kaligtasan ng ating mga kapwa ay hindi natin ginamit. So mga kapatid, yan po yung tinatawag kahapon ni Pastor Ray doon sa aklat ng James na mayroon tayong magagawang tama pero hindi natin ginawa. Yan po ay kasalanan, sabi ko doon. No? Yun po yung sin of omission. Meron din po tayong tinatawag na sin of commission. Hindi lang po yung ginawa nating mali ang pananagutan natin. Yung pong alam natin sanang gawin na tama na hindi rin natin
ginawa. Kaya meron po mga tao na pag nagle-lecture po kami sa stewardship training and education, pagka naliliwanagan na po sila dito po sa sistema ng giving plan natin, sa combined offering plan, at maliwanag na po ito sa kanila, mayroong mga mabibigat na tanong na tulad ng, Pastor, pag hindi ba namin ginawa yan, di kami maliligtas. Ano po sa palagay nyo? Ano po sa palagay ninyo? Maliwanag po mga kapatid, di ba? Ang purpose ng giving is for character development. Yes, character development. At walang sino man na taong nagpapagal ng panahon na pupunta sa church at makikinig ng mga salita ng Diyos na naghahangad na siya po ay hindi maging kagaya ng ating Panginoon Hesus sa ugali. Ako po ay nagpapalagay sa aking sarili na tayong lahat ay narito na ang interest nating lahat ay maging develop yung karakter natin sa katulad ng karakter ng ating tagapagligtas. Amen? Yun po ang dahilan. Ngayon, yung pong pagtuturo natin ng combined offering plan ay malalim na po sa atin yun. It's more than money, di ba? It's more than the giving of your amount or your giving of your percentage of your income. It's higit pa po ito mga kapatid, yung combined offering plan ay higit pa sa salitang material. Ang pagbibigay mga kapatid ay nakabaon, nakapundasyon sa paniniwala natin kapag ito'y ginagawa natin constantly, regularly, ay nadidevelop sa atin unti-unti ang karakter ng langit. Because the spirit of heaven is liberality and the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Yun po yun mga kapatid. Sinabi ni Sister White na maliwanag dyan na I have seen that tithing develops character. O maliwanag po yun. Ngayon, yung pong combined offering plan ay it helps to finish the work of God. Diba? Alam natin yun. It will help those people na hindi natin ma-reach, hindi natin maabot na. Pero kapag nag-practice tayo niyan, naniniwala tayo sa sistema na ito ay makakarating sa iba't ibang mga lugar at maipapangaral din sa kanila ang katotohanan ng alam natin na hindi na kaya nating i-reach dahil limited lang ating kaya nang mag-reach. Pero doon sa combined offering plan, locally, globally, o regionally and internationally, ay nakakatulong tayo whether it is small or big. Tapos, tatanungin tayo, Pastor, pag hindi ba yan ginawa, ay hindi ako maliligtas. Ano ho sa palagay ninyo, mga kapatid? Yan po yung sin of neglect. Alam natin na ito'y makakatulong sa pangkabuuang gawain ng iglesia na mailigtas pa ang maraming mga tao. Hindi na sana natin sila maaabot, pero kapag ginawa natin yan, ay magagawa natin yung gusto nating magawa para sa kaligtasan ng ating kapwa. Hindi pa rin natin ginawa, a-apply na po sa atin yung sinasabi ni James chapter 1, yung alam mong tama na hindi mo ginawa, magiging kasalanan sa iyo. At alam natin na kapag yan ay patuloy nating pinangatwiranan, yan ho ang magiging sanhi ng ating pong kapahamakan. So yun mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat sana po ito'y naging madiin sa atin ng anumang pinagpasyahan nating hindi gawin, pero yun ay dapat nating gawin para sa ating kapwa, ibibilang sa ating grievous sin against God. Yun po ang punto ni Sister White. Salamat po. Okay. Pastor Nelson. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Pastor Nelson, ikaw ay tumataas ng iyong kamay. Okay, good first morning po, Pastor Jerry. Salamat, Pastor Mark. Good first morning po sa atin pong lahat, mga kapatid. Salamat po, Pastor Jerry, sa magandang pagpapaliwanag ng atin pong tinatalakay, sin of neglect, mga kapatid. Ang sin of neglect ay nakikita sa ating kapanahunan
sa marami sa atin, siyempre wag na po nating itanggi ang atin po sarili. Marami sa ating iglesia ang kasama po tayo ang tinatawag na kasama sa kontekstong ito ng sin of neglect. Na alam natin yung tama, mga kapatid, ay para bang nag-aatubili tayong gawin. Dahil nag-aatubili tayo, ibinabaon na lamang. Meron tayong, alam natin, ang combined offering plan, pero dahil nag-aatubili, nagdaduda, ay hindi nagagawa. At alam natin, mga kapatid, na tayo ay may mga talento, pero nag-aatubili, ayaw nating i-discover, ayaw nating i-cultivate. Ito raw ay sin of neglect. Meron tayong programa na Harvest 2025, pero ayaw nating ibahagi ang katotohanan. Hindi tayo involved sa pagmimisyon. Sin of neglect. Yan, mga kapatid, ang kaya sabi ko ay nakikita sa atin or marami sa atin, mga kapatid, ang ganoon. Kaya nga, ang tinuturo ng stewardship, we are not raising money in the church. We are raising more disciple in the church. Disciple who give their talents, disciple who give their hearts to the Lord, disciple who are willing to go for mission, disciple who has shared the knowledge of God, the truth. So whatever he is, he gave everything to the Lord. We offer everything to the Lord. Pagka dito sa atin pong lesson ay marami tayong kayamanan. Kasi ang konteksto sa pagiging Kristiyano, ang kayamanan ay hindi lamang sa material. Kung kaya sabi dito, those who are hiding their talents in the earth are throwing away their opportunities to obtain a star gem crown. So, makita mo natin na. So, kapag atin daw itinatago ang ating mga talento, kakayanan, mayroon tayo ay para bang itinatapon natin ang pagkakataong makamit ang mahalagang corona, mga kapatid. Kaya yung tanong ni Pastor Jerry kanina, na ang tanong ng isang kapatid, Pastor, pag hindi ko ba ginawa ito, hindi ba ako maliligtas? Ay parang ganito yung sagot. Those who are hiding their talents in the earth are throwing away their opportunities to obtain a star gem crown. Siyempre, ang star gem crown, mga kapatid, sa langit lamang natin makakamit ang mga bagay na yan. Kaya nga tayo, mga kapatid, bilang mga alagad ng ating Panginoon, so in every opportunities, pag may pagkakataon pa, sa bagay sabi ng Bible, sa bawat pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Hindi sabihin, mga kapatid, huwag nating palagpasin ang bawat pagkakataon. Tatandaan natin that every opportunities, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng mga pagkakataong iyan. Kaya huwag po nating sayangin ang pagkakataon. Kung meron tayong magagawa para sa misyon ng Panginoon, do it. Kapag meron tayong magagawa para yung ating talento ipahayag, do it. Kung meron tayong pagkakataon, mga kapatid, na i-share
natin yung combined offering plan to it. So mga kapatid, wag daw nating itago yung talento na mayroon tayo. So that's the sin of neglect. So tulungan natin ang ating mga kapatid na ang sin of neglect ay makaalpas sila. Makatawid sila upang ang talentong pinagkaloob sa kanila at sa atin ng Diyos ay magamit natin sa gawain. Yun lang, Pastor Mark. God bless. God bless morning. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Nelson. Amen. Mhm. Actually, Pastor, sa aking reflection, kaya tinawag siyang sin of neglect kasi we are not listening to the voice or the leading of the Holy Spirit. Remember na ang kapatawaran ay mapapatawad ng mga kasalanan na ginawa natin. Pero ang kasalanan against the Holy Spirit ay yun po yung kapatawaran wala. Kapatawaran ayon po sa Biblia. Kaya yung pag-neglect ay actually hindi siya basta neglect lang, kundi may neglect tayo. Yung Holy Spirit na siyang nilineglect natin. Kasi pinapabanal tayo ng Holy Spirit. Once we neglect His voice, sabi ng Holy Spirit, manalangin ka na. Sabi ng Holy Spirit, magbasa ka ng Bible. Sabi ng Holy Spirit, do not idle your mind. Sabi ng Holy Spirit, tulungan mo yun. Kailangan. Sabi ng Banal na Espiritu, gawin mo yung opportunity na meron ng binigay para maka-witness ka. So we neglect those leadings. Then, nang baka masanay tayo na mag-neglect lagi sa pangunguna ng Banal na Espiritu. At sinabi po mismo ni Jesus na lahat ng kapatawaran ay makapatawad, pero yung kapatawaran against the Holy Spirit ay yun po yung walang kapatawaran. That's why to neglect the voice of the Holy Spirit, it means we are not aware of His presence. Kaya pag tayo po ay aware sa pangunguna at presensya ng Banal na Espiritu, gagawin po natin yung mga opportunity, yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya yun po yung sin of neglect. Ano po, hindi talaga siya na tayo ay walang pinanguna, hindi tayo pinanguna. Meron pong panguna na ginagawa sa atin. And yet, we just neglect because we are far from Him. Pero pag malapit ka sa Kanya, klarong-klaro sa iyo yung mensahe na gusto iparating. At pag ginawa mo yun, ikaw ang pinakasaya. Pagka hindi mo naman nagawa, parang guilty ka. Pero sabi mo, Lord, sorry, then I will do what I should be doing. Okay? So, ayun po, mapatid. Baka meron pa po kayong gusto kong bahagi. Meron pa, Pastor Mark, na sinasabi si Sister White na magandang linya ng principle yung pong sinasabi niya na a habit constantly doing becomes a character. Yun, mga kapatid. Kapag palagi natin nasanay tayo na ginagawa natin na yung mga ganon, na mayroon tayong alam, pinagpapaliban, eventually hindi natin mapapansin, nagiging gano'n na yung karakter natin. Kaya maganda na every time na may alam tayong narinig na katotohanan o mga pwede nating sa ating kakayanan ay magawa kaagad, gawin natin yung habit ng obedience. Kasi pag naging habit natin yung obedience, yun po yung nagiging bahagi na ng buhay natin, naging karakter. Kaya nga yung stewardship is a lifestyle, yan. Estilo ng pamumuhay. At ako po'y naniniwala, Pastor Mark, na tayong lahat ay naririto na gusto natin makabuo ng isang habit na magiging lifestyle na natin. At ang kauna-unahan po niyan ay yung pong habit ng total surrender,
sa Panginoon, total obedience sa Panginoon. At naniniwala tayong lahat na yun po ay magiging masaya tayo kapag ginawa natin. Because walking with Christ is a very joyful experience. Hindi tayo magsisisi kapag nabuhay tayo na lumalakad na ang ating estilo ng buhay ay pinipili natin palagi na sundin ang mga prinsipyong ating naririnig sa araw-araw. At hindi tayo mapalugi, mga kapatid. Walang mawawala sa atin when we have the lifestyle of following Christ. Actually, yung mag-form ka ng habit, sabi ng psychiatrist na rinig ko sa lecture, it takes only 20 days. 28, basta 28. Oh, 28. Yeah, 28 days. Kapag ka nasanay ka na doon, yun na yun. Mahirap nang mawala sa iyo. Kaya sabi diba ng book ay, sow a thought and you will reap an action. So an action and you will reap a habit. And so a habit you will reap a character. And a character will determine your destiny. O, kaya ayun, kaya unang binabago talaga yung isip. Kaya sabi ni Pablo ay, by the renewing of your mind sa Romans 12, i-renew talaga natin yung ating minds. Yung thought natin ay lagi natin pakinggan ang salita ng Diyos, ang mga heavenly music, no? Kasi ang conversation natin, we should always talk about faith dahil mas lalo magiging klaro at totoo sa atin yung faith. Kasi we talk about faith every day, every moment. So kaya yun yung talagang kailangan na ma-develop sa atin. Okay? Kaya ang Panginoon, yun yung leading sa atin. No? Yun yung leading sa atin ng Holy Spirit. Kaya yun po, huwag natin i-neglect yung panguna sa atin kasi pinapabanal tayo ng ating Panginoon. In every day, in every moment, in every lifestyle, God is really preparing us for His coming. Kasi yun yung pinakalundok. Bakit po tayo narito? Ay ihanda na tayo sa kanyang napakalaking pagparin. Because this place is not a home. Kaya yung karakter na dapat ay mawala, ay mabago, babaguhin tayo ng Panginoon. Maraming paraan. Huwag lang natin i-neglect yung kanyang panguna sa ating buhay. Okay? So praise the Lord. Ano po? Selfishness ay isa sa mga talagang gustong alisin sa atin ng Panginoon. That's why COP, marami na po ang nagpapatuto niyan. And then, mga talento, opportunity na gustong bigay sa atin ng Diyos. Doon ang bigay. Pastor, kung nagtaas po si Brother Melvin, salamat po. At saka basahin po natin mamaya, Pastor, yung mga nasa chat box, meron na po tayo. Apo. Salamat, Pastor. Si Brother Melvin, yan. Salamat po, Pastor Jerry, Pastor Mark. So gusto kong dagdagan yung hinabi ni Pastor Jerry. May nagtanong, ano kasi narinig ko na rin yan, Pastor Jerry, personal, ano? Ako ba ay hindi maliligtas kung hindi ko gawin mag-COP? Ang sabi daw sa Bible, kasi lagi nila dinitin yung ang biyaya lamang ang makapagliligtas sa iyo, no? Save by faith alone. Eh, totoo naman yun, ano? Walang mali doon sa faith alone ang kaligtasan. Pero asan yung faith natin kung tayo na maging madamot? Kaya naman iisip natin na hindi tayo, kaya ayaw natin magbigay. Alam niyo po mga kapatid, naroon pa rin yung selfishness sa puso natin. Tayo mga Adventist, naghihintay sa pagdating ni Jesus. Lagi nating isinisermon, lagi nating binabanggit, be like Jesus, be like Jesus. Mga kapatid, si Jesus ba'y madamot, mga kapatid? Siguradong hindi, ano? Dahil walang madamot na nakapunta sa langit. Si Jesus, kung madamot, hindi pa pupunta sa langit. Isang magandang halimbawa yan. Kung tayo madamot, siguradong hindi tayo pupunta sa langit. Ano po? Pangalawa, bakit ayaw nating magbigay? Kasi marumi isip natin, Pastor Jerry, di ba? Iniisip natin, kasi nga, dati, kaya ako nasasabi ito, marumi rin yung isip ko dati, kaya hindi ako makapagbigay eh. Iniisip ko, ayan na naman, pera na naman kukunin. Ay, hindi na.
Hindi pala ganun, ano, mga kapatid, ano. Hindi pala dapat na ganun ang isip natin. Dahil siguradong hindi tayo sa langit pupunta. Hindi ko alam kung saan, ano, pero hindi sa langit. Sigurado ko alam niya yung kung saan kayo pupunta. Pangatlo, sa kagabi sa aking stewardship compliance ng aking idiniscuss sa kapatiran, meron tatlong tatlong points doon, ano. Making disciples. Number 1 is go. At yung pangalawa ay baptize. At napakahalaga ng pangatlo, teach. Yun ang nakatumbas ng making disciples. So kaya natin ito ginagawa dahil ito yung pinakamahalagang parte ng pagtuturo ng making disciples. Turuan natin ng mga kapatiran, turuan natin ng bawat isa kung ano ang papaanong maging disciple din. So pagka hindi natin natutunan maging mapagbigay, lalo na yung mga ginagawa natin sa pagbibigay natin sa gawain, hindi tayo magiging ganap na disipulo, mga kapatid, ano, dahil hindi natin natutunan ito at hindi rin naman natin naituro sa iba. So hindi tayo magiging ganap na disipulo. So mga kapatid, para tayo maging matagumpay sa laban ito, alisin natin yung ating selfishness sa ating puso, sapagkat ang pusong may selfishness ay may lamat, at ang may pusong may lamat ay hindi makakapasok sa pintuan ng kalangitan, mga kapatid. Yan lang po, at God bless morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Basta tayo, Pastor. Salamat, Brother Melvin. Basahin natin tong ating mga chat box at masisimulan na ito siguro. Time check natin, alas 4:58 na po ng umaga. Praise the Lord, Pastor Mark. Please. Sabi ni Sister Net Lazaro, sinasabi at pinapatunayan din naman natin na ang bawat isa ay pinagkaluban ng kanyang talento. Diba? Panukala ng Diyos na dapat natin gamitin ang kapangyarihan ito o ang mga talentong ito gamitin ng ayon sa pinakamabuting paraan na makakaya. At pagkakataon at kakayanan ay hindi natin dapat sayangin, at ang Diyos ay may sumpa sa mga taong tamad. Kaya din natin ito sa ating mga sarili, dahil alam ng bawat isa sa atin ano ang ating mga pagkukulang, neglecting sapagkat ang talento ay hingin natin sa Panginoon ang karunungan. Kung tayo ay nagkukulang upang ang kulang na karunungan ay daragdag sa atin. Marami po kasi ang hindi gumagawa sa panahon na katulad ngayon. Ang ating kasalanan ng pag-antala sa mga gawain ay may pananagutan sa Diyos. Sa taas pa, Pastor. Sa taas, si Sister Marisa Pasqua. Di same ba tayo ng Marisa Pasqua? Ay, Pastor. Sige po. Tunay nga po na ang bawat isa ay may talento na binigay ang Diyos atin. Gamitin po natin sa pagbibigay ng tapat na offering at paghayag sa ating pamilya at mga kaibigan. Kaya ito po paalala sa atin na gumawa sa bukiran ng ating Panginoon habang tayo ay may hininga pa. Amen. Tama. Ang ganda ho yung encouragement ng ating kapatid, ano. Alright, baka sa Facebook, Brother Melvin, nakatutok po kayo sa discipleship at saka po sa FB live natin. Brother Edmond, can you help us? Nandito po si Brother Edmond, para di ko napansin si Brother Edmond pumasok. Good morning po, Pastor. Ayan, meron po ba tayo dyan na mga backlog ng ating mga comments? Meron po tayo sa Adventist Mission, Pastor, si Tess de la Peña. Sabi po ni Sister Tess, does men excuse their neglect of God's gift? They look upon God as severe and tyrannical, as watching to spy out their mistakes and visit them with judgment. From Christ Object Lesson, page 362. Then, real humility fulfills God's purpose by depending upon His strength. So from Christ Object Lesson. Sa Facebook, sa CLPM Facebook po, sabi po ni kapatid na Edmund Garcia Sabio, praise God, lagpas 100 days na ang daily spiritual empowerment habit natin, mga kapatid. Happy God First Morning po, sabi po niya. Tapos may kinote din po siya from Councils on Stewardship, page 125, paragraph 4. Sabi po ni Ellen G. White, those who are wise will lay up a treasure in the heavens that faileth not.
a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Amen. Brother Edmond, di ba ang ganda-ganda ng pakiramdam pagka sinabi natin ang habit natin ay God first habit? Di ba? God first habit. Pastor Mark, ano yung masasabi mo? Amen po, Pastor. Amen. Nakabuo na tayo ng God first habit. Biro mo, nakalagpas na tayo ng going to 300 days na tayo eh. Nawala na po ako sa counting, Pastor. Naputol tayo sa 100 days eh. Kaya yung mga naging habit na talaga ito. Hindi na nila hindi na matanggal sa kanila. For example, mawala itong mawala itong ating live. Hanapan natin na nila yan. Talagang parang kulang sa kanila kasi habit na nila yun. Pansinin nyo, pag hindi tayo naka-live, marami ba't di pa naka-live? Yun nga. Nasanay na kami. Umuusok na yung group chat natin. Ako. Kami ng tanong, asa na? Meron ba ngayon? Totoo yun. Kasi nakakapanabik naman talagang makinig ng totoo yun, Pastor. May naghahanap pa po sa akin eh. God first principles, no? May nagdi-direct message pa nga po, Pastor. Yes. Alright. Okay, praise the Lord. Napakaganda no. Yung gano'n, nag-desire na. God changing our desire. And that desire is delight ourselves unto the Lord. Ayun naman talaga eh. Nagkaroon tayo ng kasiyahan sa piling ng ating Panginoon. At ang bunga po niyan, He will give the desires of our heart. Amen. Pero yung sinasabi ni Haring David, Pastor as the deer longeth for the fountain, no? Tayo ay parang mga tupang so long after thee. Yan po yun, na parang yung mga tupang uhaw sa presensya at mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat po mga kapatid at iiwanan na po natin ang topic na ito. Tutungo na po tayo sa panibagong chapter. I think, Pastor Mark, no? Chapter 27 na. May comment na po dito sa Facebook. Sige. Phil Mendez. Amen po, Pastor Jerry. Ang pakikisangkot sa gawain ng Panginoon ay magbabago sa ating karakter sa pagsunod. Pag taos-puso tayo magbigay sa gawain, masaya ang ating pakiramdam. Magaan ang ating kalooban kahit sa anumang kaparaanan. Ang Diyos ang nagbibigay lahat ng pagpapala, buhay at kalakasan na pinagkaloob ng Diyos ay isang blessing na magpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sister Imelda, hindi ko mabasa yung mga comments sa Facebook, Brother Edmond. Pero alam ko marami na, 100 plus na yung comments. Siguro ay karamihan doon ay mga greetings, pero ang iba doon ay mga comments. Pero hindi ko na makita. Marami na masyado. Humingi tayo ng pamanhin, Pastor. Mag-sorry tayo. We will not be reading all, pero we really appreciate mga kapatid. Buong puso namin kayong pinasasalamatan na ibabahagi po natin yung ating mga thoughts, feelings, sa ating mga pinag-uusapan na nagkakaroon po tayo ng mga spiritual insights, personal reflections, na yung mga sinasabi po natin dito ay alam ko pong nakabaon sa puso ninyong lahat. At hindi man po natin maibahagi na magkakasama. Take time to read mga kapatid, every comments para makarelate po tayo sa isa't isa ng ating mga, alam niyo na, nakalink tayo sa isa't isa ng isang spirito na kay Kristo Jesus. Amen. Pastor, dito po sa group chat natin ng Zoom, sa ating group chat, sa chat box, basahin natin to, Pastor. Meron po dito. Pwede po, please. Dito po talagang nasasanay na tayo makisangkot sa lahat ng gawain. Kasi bihasa ka na eh. Ganito magmahal ang Diyos, gawin mo at daragdagan pa niya. Salamat po sa live. Marami po kaming natutunan. Sana po panghabang panahon na ito, Pastor Jerry. Okay?
Opo, ito po ay si Sister Minda, taga Bintog po yan, si Ate Minda. Taga Bintog, Bulacan po. Opo, Bintog Church. Opo. Tapos, Happy God First Morning po, kadalasan po ang mga nagre-reklamo about COP ay yung mga hindi nakikisangkot sa buhay. Kapag in-invite naman namin makinig sa God First Morning para mariwanagan, ayaw rin. Kaya isama na lang natin sa panalangin Hey, ang mga kapatid na ito. yes, that's the best way. Yeah, yun po Yung magagawa pinaka natin. magpray tayo sa isa't isa mga kapatid. Mahirap po talaga kasi pagka hindi pa ho nahubog yung habit ng pagtitiwala sa Panginoon. Yung ayun niya sinasabi ni Brother Melvin, yung mapanagumpayan po yung mga prejudice, yung masamang iniisip. Kasi nga ni Brother Melvin kanina. Next, Pastor. Last na tayo. Siguro, pag natapos natin itong Council on Stewardship, ay master na tayo ng COP at magiging mabuting katiwala tayo. Naalis na dapat ang ating selfishness and pride. At masaya na tayo maglilingkod habang naghihintay sa nalalapit na pagdating ng Panginoon. Amen. Actually, Pastor, mapapansin mo, Pastor Mark, as we go along dito sa mga sections and chapters ng councils ng stewardship, no? Hindi tip lang ba Pastor Mark, nasa dulo lang ng parang hinliliit mo lang na dulo. 'Yun. Hindi lang ho yun mga kapatid, yung COP ang highlight ng stewardship, no? Pero it begins with that. It begins with that para ma-appreciate natin yung iba pa na gustong sakupin ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yung practical na paraan para masabi natin we are giving to God our life. Because a part of our life ay isinusurrender na po natin sa Panginoon. At yung, alam nyo, mahirap talagang panagumpayan yan. Yung salapi, bahagi kasi ng buhay natin yan, Pastor, no? Bahagi talaga ng buhay natin yan. Pinagpagalan natin yan, pinagpaguran, pinagpawisan. And then you will decide to give it. May percentage, suggested percentage pa. Hindi madali yan mga kapatid, but yun nga po yung prinsipyo ng sinasabi sa atin ng Bible at ni Sister White na yung mahubog sa atin yung katulad ng Espiritu ng Langit na hindi siya nagbigay ng kung ano-ano lang. Yung pinili niya yung pinaka-the best para sa atin. At gusto niyang ganun din ang ating paraan ng pagbibigay. Paano mong sasabihin ibibigay mo ang buhay mo, gayong bahagi lang ng buhay mo, hindi mo maibigay. Bahagi So, yeah. siguro ngayon ay dahil area 3, isa-isa kami magpatuto mga pastor. Kasi parang narinig ko yan, pastor, dapat una magpatuto tungkol sa nangyaring transformation. Sige po, encourage ko yung mga kasama na maglilit, at least mag-testimony, mag-testify. Ako, ang inyong lingkod ay yung talagang inumpisahan po yan noong December. Kasi nagbibigay po pero hindi pa pala 10%. Pero doon ko naunawaan talaga niya yung 10% or more ay something strange happened to me personally. Na-observe ko sarili ko na yung parang pagpipigil, no? Kasi bila sa mag-asawa hindi yan mapigilan na meron kayong argument. Pero parang napansin ko na, Lord, thank you na nataasan ko yung sa tulong mo ay yung pagpipigil, no? Na yung argumento ay madali na lang ayusin dahil madali ka na magpakumbaba, umamin, humingi ng sorry. Tapos kami mag-asawa, very easy na lang yung mga bagay na dumarating sa amin, madali na pag-usapan. Hindi katulad natin na talagang minsan umaampas sa mga tampuhan. And then, naobserbahan ko din po mga kapatid, no? Kasi tinaas ko po ang COP ng 20%. Dahil na-realize ko, Panginoon, marami pala akong kakulangan. So gusto ko lang po na yung ipagkatiwala sa inyo
kayamanan na binigay mo sa akin. Kaya yun, napansin ko po mga kapatid na ang Panginoon talaga ay kapag binigay mo yung porsyento na inilaan mo para sa Kanya, tutulungan Kanya talaga na mabago yung pananaw. Kaya tama po, paano mo masabi na pinagkatiwala mo kung hindi mo nga kaya pagkatiwala ng porsyento lang. Kaya it's easy to say, I surrender to you, Lord. But even a percentage, hindi mo kaya i-surrender sa Kanya. Kaya tama po yung pastor. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon. Tapos, ang isa pa sa tinanggal niya sa akin, minsan kasi yung Facebook, minsan ang daming mga unfiltered na rin. Pero only to find out, parang sabi ko, parang na-add na rin ako dito. Kaya akin na rin pong nilimitahan ng Facebook. Dito lang siguro kung mag-share ako. Pero naglalag out po ako. Ayaw ko nang mag-Facebook ako. May mga oras and time. Kasi parang tinuturo sa akin ng Panginoon. Spend time with me. Mas mahalaga na ang oras mo ay walang idle moments. Laging nasa. Kaya naniniwala ako na yung pagbibigay natin sa Panginoon ng percentage, yun doon nag-uumpisa ang transformation. Kasi nga, pinagkatiwala mo yun sa Kanya, babaguhin niya dahan-dahan yung dapat alisin sa'yo. Kaya it is really a character transformation. Wala pong ibang dundo yung pagsisi-OP natin kundi ang maihanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Bonus na lang kapag meron siyang idagdag na mga financial blessing. Ano na lang po yun? Pangalawa na lang yun o pangatlo. Pero yung nangyari sa yung character, yun po yung pinakamahalaga. Amen. Kasi tinuin mo, nagiging mapapakumbaga ka, nagiging matiisin ka, wala naman tayong madadala dito sa lupa kundi yung character na binabago ng Panginoon. Kaya I praise the Lord na God really is preparing us. Malapit na po tayo umuwi. Amen. Pastor, salamat po. Time check tayo. Napakaganda naman ng personal experience mo, Pastor, sa journey mo sa ating God First advocacy, mga kapatid. Ang oras po natin ay alas 5:15 na po. Iiwanan na po natin itong sin of neglect at pupunta na tayo, Pastor, sa another chapter na napakaganda din po nitong ating susunod na chapter. Pupunta na tayo sa stewardship and the judgment, Stewardship and the judgment. Bago natin ito iwanan, mga kapatid, meron po akong iiwanan ng ilang mga thoughts para sa ating pagbubulay-bulay. Ako'y naniniwala na kung tayo man po ay katulad ni Jonah, ni Jonah, na nagkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay natin na pinipili pa rin nating i-neglect ang calling ng Panginoon. Ang titiyakin ko lang po sa inyo, the goodness of God will run it after us. Habulin tayo ng kabutihan ng Diyos. Habulin tayo ng kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, kaya po yung awit na yan ay patuloy kong pinatutugtog tuwing umaga. Yan ho ay nagpapalakas ng aking kalooban at pagtitiwala sa Panginoon na hindi ako iiwanan ng kabutihan ng Diyos. Bagamat lumalayo tayo sa tunay na panawagan ng ating Panginoon na, alam niyo na mga kapatid, nag-neglect tayo sa iba't ibang mga pamamaraan at iba't ibang mga bagay, pero hindi tayo iiwanan ng kabutihan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya si Jonah ay hinabol siya ng kabutihan ng Diyos hanggang matupad niya ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon at maiwasan niya ang sin of neglect. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, at tayo po, Pastor Mark. Sino po ang ating pakilala, mga Pastor Mark? Ating pong speaker ngayon sa area 3. Ating pong stewardship speaker ngayon ay si Pastor Henry.
Espanola. Siya po ay na-assign sa Central Zambales. So, Pastor Henry, kung mayroon kang PowerPoint, pero kung wala naman, you can read. Yes, makinig muna tayo uli o manood ng God First video bago ang ating pong butihing pastor. Have you ever thought of being a tent maker? A couple was on the brink of divorce and had scheduled a court date. While the wife was at the dentist, she heard Christian music in the background and asked the dentist about the lyrics. The dentist explained the concepts of sin and salvation. Intrigued, the wife wanted to know more. The dentist gave her a Bible and arranged for a pastor to visit her. During the first Bible study, she asked about the Bible's teachings on divorce. When the pastor explained, she was furious, exclaiming, "That's impossible today." The pastor encouraged her to continue studying the Bible and praying for her husband and their marriage. As she prayed, she experienced a change of heart. The night before the court hearing, she told her husband she no longer wanted a divorce. When he asked why, she said she had accepted Jesus as her Savior and divorce went against his will. The next day in court, she informed the judge she no longer wanted a divorce. Still surprised, her husband said to the judge, "Me neither." Curious about her newfound faith, he began reading the Bible she gave him. He soon requested Bible studies and started attending church. His life changed as well, and the couple now follows Jesus. This marriage was saved thanks to a tent maker dentist who shared the gospel through her work. Professionals like dentists, engineers, teachers, nurses, and others are considered tent makers when they support themselves while dedicating their professional lives to guiding others to Christ, like the Apostle Paul. Some tent makers, however, volunteer to join a strategic initiative by the Adventist Church to reach challenging places, like the 1040 window, where church regular workers struggle to obtain visas and work permits. Your regular and unassigned offerings also help equip and support these dedicated tent makers and other regular missionaries worldwide. In truth, all Christians should have a tent maker spirit, volunteering to become soul winners while doing whatever the Lord calls them to do. As we accept God's call and return the tithe and promise, may we put our desires last and God first. Amen. Amen. We are tent makers, mga kapatid. Ha? Let us consider we are tent makers. Okay, Pastor Henry, go ahead. Good morning po sa ating lahat. God bless morning po. Ngayon po, tayo po ay nasa chapter 27. Ang pamagat po ng ating babasahin ay Facing the Judgment Day. God does not compel anyone to love Him and obey His law. Tunay nga po ang Diyos ay hindi po tayo pinipilit na mahalin po siya. Dahil kung pinipilit niya tayo na mahalin po siya at i-obey ang kanyang law, ay magiging hindi maganda sa paningin ng Panginoon ng ating pong pag-o-offer ng mga bagay. Sabi nito, He has manifested an unutterable love toward man in the plan of redemption. He has poured out the treasures of His wisdom and has given the most precious gift of heaven that we might be constrained to love Him and come into harmony with His will. If we refuse such love and will not have Him to rule over us, we are working our own ruin, and we shall sustain, and we come into the harmony with His love. If we refuse such love and will not have Him not rule over us, we are working our own ruin, and we shall sustain an eternal loss at last. Kaya nga ang ating Panginoon ay pinapakita niya sa atin yung pagmamahal niya, yung pagbibigay sa kanyang sarili sa atin para tayo po ay ma-redeem sa pagkautang natin sa kasalanan. So, yun po, kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng kanyang sariling anak para maituro sa atin at maipakita sa atin
na tayo po ay mahal ng ating Panginoon. So kaya nga po sa ating mga comments, sa ating mga tanong kanina, ay talaga magtatanong tayo at magko-question tayo about God if we don't understand kung ano po yung ginawa sa atin ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal. Sabi po rito, God desires the willing service of our heart. Ang Diyos, ang kanya lamang sa atin ay yung willing service. Hindi niya kailangan isang malaking offering or tithes. Ang kailangan niya ay yung service, yung true service. Kaya mapapansin natin, doon pa lamang sa mga kwento ng ating Panginoon, nung siya po ay narito pa sa lupa, ay mas nire-recognize niya ang isang babae na nagbigay ng simple lamang because he looked to the heart, not only the man. He has endowed us with reasoning faculties, with talents of ability and with means and influence to be exercised for the good of mankind. Ang ating Panginoon din ay nagbibigay po ng mga bagay ng katulad ng mga talents, ability natin, at influence kung tayo po ay mga leader para ma-exercise po yung good mankind. Sabi pa po rito, that we may manifest His Spirit before the world. Precious opportunities and privileges are placed with our race. And if we neglect them, we rob others. We defraud our own souls and dishonor our Maker. So kapag hindi naman po natin ginagawa ng may kaayusan at hindi po natin ginamit yung mga talents na ibinigay po sa atin ng Panginoon, mga wisdom at yung mga influence, ay ito po ay nagdudulot po ng tinatawag po natin pagnanakaw sa Diyos at nagkakaroon po tayo ng kasalanan sa ating Panginoon, maging sa ating sarili, dinadaya natin ang ating sarili. We should not want to meet this life opportunities and neglect privilege in the day of judgment. Our eternal interest for the future depends on the present diligent performance of duty, improving the talents that God has given into our trust for the salvation of souls. Kaya nga po, di ba, isang magandang halimbawa dyan, yung pinagkalooban ng Panginoon, ang mga manggagawa o mga alitin, ang iba ay binigyan ng isa, ang iba ay binigyan ng 5, at ang iba ay binigyan ng 10. At kapag balik ng Panginoon, ay ito ay magmumultiply. So sabi po rito sa next paragraph, sabi, position and influence, be they ever so exalted, should not be made an excuse for misappropriating the Lord's good. Kung tayo man daw ay nasa position, tayo man ay mga opisyalis ng iglesia, opisyalis ng mission, conference, o ng general conference, kung saan ka man, ikaw man ay pastor. Ano man ang influensya, meron ka oposisyon, ay hindi daw po excuse yung mga misappropriating the Lord's good. So kailangan po ay tayo rin, no, ay maging mabuting katiwala. So kaya ang ginagawa natin, we collect and then we do the service of our Lord. So hindi lang tayo nag-iipon sa church na kalapit, ganun din sa ating mission, sa ating conference. Ito po ginagamit talaga sa gawain. The special favors of God should stimulate us to render full-hearted and affectionate service to Him. Yun nga po yung sinasabi ko po kanina. Kailangan maiganap o maganap, masundan natin ang serbisyo natin sa ating kapwa at sa ating Panginoon. But many who are the blessed forget the giver and become reckless, defiant, and profligate. So yan po, once na ito po ang iba, ito ay nag-iipon lamang sila pero nagiging restless, masasayang, napupunta sa ibang bagay. Kahit tayo nag-offering pero kung ito ay pupunta sa ibang bagay ay hindi po ito kagalang-galang sa Panginoon. Sabi po nga ron, they dishonor the God of heaven. So kahit nag-COP tayo pero naigamit natin ito sa mali na pagdesisyonan natin ito ng hindi maganda, we dishonor the God of heaven. So tayo mananagot pagdating ng panahon.
and wield, sabi ko rito, and wield an influence that persists and destroys their associates. They do not see to the lessons, the suffering of the needy. So nakalimutan natin yung tinatawag po nating pagtulong sa mga mahihirap. They do not seek, sabi ko rito, to the lesson, the sufferings of the needy. They did not build up the work of God. They did not seek the redress, the wrong of the innocent, to plead the cause of the widow and the orphan, or to reveal a lofty pattern of the character before high and low. Sabi ko na nga kaya ng ating team, kaya tayo po ay tumutulong sa gawain, financially, spiritually, physically, ay para tulungan ang mga mahihirap, mga widows, at iyon po ay panukala ng Diyos nung siya po ay pumunta rito sa lupa. Nireveal niya ito lahat sa atin. Kaya sabi rito, to reveal the lofty pattern of character before high and low, showing a spirit of beneficence and virtue. But on the contrary, they oppress the hireling, they keep back by fraud the just recompense for labor. Cheat the innocent, rob the widow. O pwede pala po yun na dayain po natin yung mga innocenteng tao. No? Pinagpala tayo ng Diyos, spiritually, physically, financially, but hindi natin ginamit sa mga innocente. We rob the widow and heap up the treasure corroded with the blood of souls. So yun po, sayang yung mga kaluluwa na makakaakyat sana sa langit, makikilala sana si Kristo dahil nagamit sa maling pamamaraan ang ating mga naligong o pinagkatiwala sa ating Diyos. They will have to render an account at the bar of God. This class are not doing the will of the Father in heaven, and they will hear the stern command. Kaya sabi niya pagdating ng araw, depart from me, ye that work iniquity. So kaya po makikita natin ng si Jesus, mas kinilala niya ang isang babae at hindi niya kinilala yung mga sinaunang nagbigay na hindi natin lang kung lagpas pa sa 10% ng binigay, pero yung kanilang puso ay hindi pabor sa Diyos. Dahil they are not willing to have sacrifice at habitual na sacrifices sa kanilang mga buhay. Sabi po ito, starting Revelation. What revelation will be made in the day of judgment? Sabi po ito, marami sa atin, many who have called themselves Christians or Seventh-day Adventists will be found to have been not servants of God, but servants of themselves. Self has been their center. Self-service has been their life work. So kaya po hindi sinasabi na COP, mag-COP ka, ligtas ka na. Or makakarating ka sa langit, kailangan po meron po tayong tinatawag na serbisyo sa ating kapwa. Hindi lang tayo basta nagbigay, hindi dapat tayo meron po tayong serbisyong ginagawa. Or nakatanggap tayo ng tulong, tapos hindi natin sinerbisyo sa mga tao. So sabi po ito, by living to please themselves and to gain all they could for themselves, they have crippled and dwarfed the capabilities and powers entrusted to them by God. So dahil tayo nga po ay kakiwala ng Diyos, no, ay kailangan po hindi makripple at saka maging pandak yung mga capabilities at powers na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. They have not dealt honestly with God. So yun po yung mahirap pag hindi tayo naging honest sa ating Panginoon. Their lives have been one long system of robbery. So pagnanakaw. So kaya mga kapatid, hindi sukatan yung nagbigay ka na o naabot mo na yung COP, and then we rob God sa mga simple things. So kailangan po ito po ay lifetime, hindi po ito requirement, hindi ito po yung maging ano po natin. At kapag itinatanggap naman natin, ay ito naman po ay gamitin sa gawain. Sabi po rito, they now complain against God and their fellow men because they are not recognized in favor, at they think they ought
to be. So kaya sabi po ito, but their unfaithfulness will be revealed in the day when the Lord judge the causes of all. So kaya nga po, maraming iyak sa Panginoon dahil nanalangin sila, hindi sila nakatanggap ng mga tulong, pagpapala, kasi yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos na tutulong sana sa kanila ay hindi tumulong at sumuporta sa gawain at hindi pinaabot sa mga mahihirap. So sila daw po yung task ng mga mananagot pagdating ng panahon. So tayo po yung tinutukoy doon, hindi yung mga nasa labas. So sabi po rito, because they are not recognized and favored as they think they ought to be. Next, sabi po rito, he will return, sabi po rito, but their unfaithfulness will be revealed in the day when the Lord judge the cases of all. So lahat ng mga kaso ay tatalakayin sa pagdating ng judgment day. Ay sasabihin ng iba, dapat naman ako sa Panginoon. How about to the low class of people na sinasabi natin pabayaran natin sila. Talagang hindi naman yan makikinabang sa loob ng iglesia, walang may tutulong. Tayo po ay husgahan doon, no? Dahil pinabayaan po natin sila. Sabi po rito, he will return and discern between the righteous and the wicked, between him and that serveth God and him that serveth him not. Yung mga nag-serve talaga sa Panginoon ay judge din po at kasama din po doon yung mga hindi talaga nag-serve sa ating Panginoon. Just nagbigay lang. Or nagtanggap lang ng pagpapala. Hindi ito napaabot sa mga taong nangailangan. In that day, those who think that God will accept meager offerings and unwilling service will be disappointed. Ito po yung kagabi ko pa pinag-isipan yung tinutukoy po rito sa pagdating daw ng panahon na iniisip nila na ang mga naging offering nila sa Panginoon ay katanggap sa Panginoon pero walang willing service sa ating Panginoon ay sila daw po ay ma-disappoint. So kaya hindi po sapat yung COP, kundi ang sapat po dito ay meron pong kasamang service sa ating pong nasa paligid at sa ating kapwa. So hindi rin po tayo mga katulad namin mga pastor, kami tanggap-tanggap ng mga tulong para sa gawain kundi dapat po ito ay sinishare sa mga mahihirap at nagiging source din po tayo ng blessing. Okay, sabi po rito, God will not put His superscription upon the work of any man, high or low, rich or poor, that is not done heartily, faithfully, and with the eye single to His glory. So lahat po yan ay talagang anuhin ng Panginoon sa atin. Mahirap man tayo, umayaman, lahat po yan. O faithfully man tayo, hindi. Ay lahat po yan, mga single na yan ay ito po ay kailangan sa glory ng ating Panginoon. So kaya ang kinikilala ng Panginoon, hindi yung laki, ulit ang tinitignan niya yung ating puso. But those who have belonged to the family of God, here below, who have striven to honor His name, have gained experience that will make them as kings and priests unto God, and they will be accepted as faithful servants. So napaganda po pakinggan, na pagdating ng panahon na ito ang aking mga faithful servants. To them, the words will be spoken. Sabi ko ron, well done, good job, a good and faithful servant. Enter into the joy of thy Lord. So yan po, sasabihin niya sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon. So tayo po ay dadakot sa not professing but true. Sabi po ito, when the cases of all come in the review before God, the question, what did they profess? So lahat po yan ay darating sa paghatol. I-review lahat ng ating mga kaso. Tayo man ay ordinaryong membro, tayo man ay isang opisyalis, o tayo man ay mga leader ng pamunuan. Sabi po nito, is never asked but what have they done, what have they been doers and word of the word, have they lived for themselves or have they been exercised in the work of benevolence, in deeds of kindness, in the love, preparing others before themselves. So
itatanong sa atin lahat yung mga katanungan ay ibigay sa atin ng Panginoon. Anong ginawa mo sa ikaw ay naging bilang miyembro, ikaw ay naging opisyalis, ikaw ay naging isang leader ng isang organisasyon, anong ginawa niyo sa aking mga ipinagkatiwala sa inyo. So kaya po yun, lahat po yun ay sisingin, walang excuses. Ikaw man ay maliit o malaki sa paningin mo sa iyong sarili. Or have been, sabi po rito, malapit na po tayo. Or have been exercised in the work of benevolence, in deeds, in kindness, in love, preparing others before themselves, and denying themselves that they might bless others. So, na-bless ba yung family mo? Na-bless ba yung kapitbahay mo? Na-bless ba yung church sa pangunguna mo? Na-bless ba ang misyon sa pangunguna mo? Na-bless ba ang general conference sa pangunguna ng mga leaders? At yung lahat po yun ay sisingin, sabi ng Panginoon. If the record shows that this has been their lives, that their characters have been marked with the tenderness, self-denial, and benevolence, they will receive the blessed assurance and benediction from the Christ. So sabi ron, well done, come ye blessed my Father. Spirit, the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Sabi ko doon, Christ has been grieved and wounded by our marked selfish love and indifference to the woes and needs of others. So, ang Panginoon ay talagang nalulungkot po sa mga pangyayari kung tayo po ay hindi naging faithful sa Kanya. Promise to the faithful steward. Ito po ang promise ng mga faithful steward. It means much to sow besides all waters. It means a continual imparting of gifts and offerings. Katulad po ng sinabi ng ating Panginoon, tayo magiging daluyan ng pagpapala. God will furnish facilities so that the faithful steward of His entrusted means shall be supplied with efficiency in all things. Isusupply ng Panginoon ng lahat ng mga pangailangan po ang kanyang pagiging isang good steward with service ay ito po ay walang tigil na pagpapala na maabot na matatanggap niya palagi. And be enabled to abound every good work. As it is written, He had dispersed abroad, He had given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now He had ministered seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruit of your righteousness. Ang ating Panginoon ay pararamihin niya katulad doon sa isang balo na dinalaw po ng isang propeta, yung langis at harina ay talagang dumami. Okay, sabi pa po dyan, the seed sown in full liberal hands is taken charge of by the Lord. He who ministers seed to the sower gives his worker, that which enables him to cooperate with the giver of that seed. So, yan po ang ating chapter 27 yan, Facing the Judgment Day. Dito po nagtatapos ang ating pong reading. Magandang umaga po and happy soul. Amen. 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 Okay, maraming salamat, Pastor Henry. Amen. Amen. Ayan. Tayo po ay mag-response. Praise the Lord. Amen. And then po ay tutungo na sa ating Harvest 2025. Pero bago yan, magkaroon po tayo ng silent prayer. After po ng silent prayer ay papanalangin po. Amen mga kapatid. Salamat po sa inyong pagkikinig. At tayo bago manalangin ay mag-reflect muna sandali. Masyadong mahaba yung discussion pero maganda, malinaw At bibigyan ko lang ng kaunting repaso. So, ang title ay Facing the Judgment Day. Po, mga kapatid. Ang tanong, unang-unang agad tanong ko dito, handa na ba tayong humarap sa Judgment Day na yan,
So, ayon sa lesson, sabi dito, number 1, ang Diyos ay hindi namimilit. Yan, hindi siya namimilit ng pagsunod at pag-ibig. Hindi niya tayo pipilitin kailanman, ano? Hindi pinipilit ng Diyos sino man sa atin na mahalin siya o sundin siya yung kanyang batas o kanyang kautusan, ano? Ipinakita niya yung kanyang walang katumbas na pag-ibig sa pamamagitan ng plano ng kaligtasan. Hindi niya tayo pipilitin kailanman. Pero pinakita niya sa atin yung walang katumbas na pag-ibig sa pamamagitan ng plano ng kaligtasan. Pero namatay siya sa krus para sa lahat. Hindi niya in-exempt yung mga ayaw sa kanya. Pati ayaw sa kanya, minahal niya. At binigay niya ng hope para kaligtasan. Yan. Ibinigay nga niya yung kanyang bugtong na anak bilang isang regalo. Napakagandang regalo, sabi dito, no? Upang tayo ay mapalapit sa kanya at makita natin yung kanyang pag-ibig. So, ayan, ano? Number 1, hindi namimilit ang Diyos na siya ay sundin o ibigin. Pangalawang punto, ang pagtanggi natin sa pag-ibig sa Diyos ay pagtungo sa ating kapahamakan. Kaya ang Diyos ay pag-ibig pero siya ay just, ano? Ay katarungan din. Ayaw kanyang pilitin. Pero pag di mo naman siya pinili, meron kang kapahamakan na makapupuntahan. Ano? Ang point number 3, ang Diyos ay nagnanais ng tapat at bukal sa loob na pagsunod. Gusto ng Panginoon yung tapat, ano? Tapat at bukal na kalooban sa pagsunod. Kaya ayaw niya ng pinipilit. Gusto niya yung kusang loob tayong susunod at iibig sa kanya. Ano po? Kaya binigyan niya tayo ng mga talento, binigyan niya tayo ng talino, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang gamitin para sa kabutihan at ipakita ang kanyang espiritu sa mundo. Ang hindi paggamit ng mga ito para sa kanyang layunin ay isang uri ng pandaraya sa ating sarili, sa iba at sa Diyos. Kita niyo po, ano? Anong mangyayari pag dinaya natin sarili natin, dinaya natin yung iba, dinaya natin ng Diyos? Sa araw ng paghukom, harap tayo sa resulta ng ating kapabayaan. Mga kapatid, di naman mahirap mahalin ang Diyos sa tulang. Di mahirap mahalin ang Diyos. Mahirap iwanan yung ating nakasanayang kamunduhan. Pero one day, naniniwala ako na marirealize natin niya sa ating buhay na dapat pala talaga mahalin natin ang Diyos, ano? Sabi ko nga ay, bakit ang mga tao hinihintay pa may dumating na matinding mabigat na pagsubok bago magbago? Tulad ko, di ba? Dahil pa nung di naman ako nakaramdam ng matinding pagsubok, di naman ako ganito kalapit sa Panginoon eh. So, kayo ba mga kapatid, hinintayin niyo pa ba yung nangyari sa akin bago mangyari sa inyo yung ngayon? Nakagaya ng sa akin ng paglapit ko sa Panginoon. So, wag na, no? Kung pwede naman na lumapit tayo sa Panginoon walang dumating na mabigat na problema, ay gawin na natin, mga kapatid, ano? Gawin na natin. At sabi dito ay, number 4, ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi dapat gamitin sa kasamaan. Kita natin yung money and power, ano? Ang posisyon at impluwensya ay hindi dahilan upang abusuin ng mga biyaya ng Diyos. Maraming pinagpala ang Diyos na nakalimot sa Kanya at nagiging mapagmatas. Ito yung mga mayayaman, ano? Nagpala sila ng Diyos pero naging mapagmataas naman sila, mapagsamantala at makasarili. Maraming ganito, no? Maraming ganito. Hindi lamang sa labas, pati sa loob ng iglesia. May mga ganito rin, ano? Kaya delikado, no? Sa halip na tumutulong sa nangangailangan, ginagamit nila ang kanilang mga yaman upang mangkipit, mandaya, magpayaman ng hindi makatarungan. Napakasakit nito, mga kapatid, ano? Ito yung mga ayaw tumanggap na ayaw tumanggap sa Diyos, ano? Yung mga ganitong klaseng kaugalian, ano? Point number 5, last na to. Ang pananagutan sa harap ng Diyos. Ito na yung ating pananagutan, ano? Lahat ng maling gawa, pang-api, kasalanang ginawa laban sa kapwa, ay may katumbas na pananagutan sa Diyos. Ang mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay haharap sa kanyang hatol at maririnig ang mabigat na hatol na, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan.
sabi ng Panginoon, ano? Ayaw niya na sa atin nun. Judgment Day, tapos na. Lumayo kayo sa akin, sarado ng pinto, sabi ng Panginoon, ano? Conclusion, ang mensaheng ito ay isang babala, no? Sa ating mga aksyon, lalo na kung paano natin ginagamit ang ating talento, kayamanan, impluensya, ay may epekto sa ating kaligtasan. Ito yung tanong kanina, no? Di ba ako maliligtas kapag di ako nag-COP? May epekto sa iyong kaligtasan kapag hindi mo ginamit ang iyong talento, ang iyong kayamanan at impluensya ng tama. So may epekto, ibig sabihin talagang may kalalagyan ka kapag iyong kadamutan ay hindi mo inalis sa iyong puso, no? Ganun talaga, no, mga kapatid. Nagsasabi tayo mahal natin ng Diyos, pero di naman natin kayang ibigay sa Kanya yung Kanyang gusto, no, di ba? Kung pinipili nating paglingkuran sa ang sarili imbis ang Diyos, haharap tayo sa Kanya makatarong ang paghuhukom. Ayan na, sinasabi ko. Makatarong ang paghuhukom kasi pinili natin paglingkuran yung ating sarili. Ngayon ang tamang panahon upang gamitin ang ating mga kapagpapala sa tama. Ngayon na yung tamang panahon, mga kapatid, ano? Gamitin natin yung mga pagpapala na binigay sa atin. Talento, karunungan, oras, kalusugan, kayamanan. Kung di man kayamanan, kaunting salapi, gamitin natin sa tama. Hindi porket malit yung ating salary, hindi tayo labandera lang tayo. Wala tayong kakayahan na tumulong sa gawain. Kung napakinggan niya sa Baan Church, nag-20% pa nga labandera. At ano nangyari? Naghirap ba siya? Hindi. Lalo pa siya dumami yung kanyang mga income nung ginawa niya yun. Kasi nga, pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Ano po? O, yan, yan ang ating lesson sa mga ganito. Facing the Judgment Day. So, basahin natin yung mga comment dito. Kanina nandito si Kuya Henry. Welcome po, Kuya Henry. Nakita ko yung iyong comment dito. Ano? Sabi niya ay, amen po, Pastor. Tayo ay binigyan ng kalayaan. Sa atin yan, ikaw na pipili magdesisyon kung ayaw maging tapat. Obligasyon, hindi tayo pinipilit ni Lord. Tayo may kapanagutan kay Lord. Yun na nga yung sagot, ano? Facing the Judgment Day. Sakto yung iyong comment, ano po. Comment natin yun sa previous lesson pero sinagot ng present lesson. Diba? Tayo ang pipili, ano? Lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Kaya niyang kunin in an instant, ano? Pati yung ating buhay. Lahat yan. Kaya niyang patigilin yung sikat ng araw at saka yung hangin, eh. Pero hindi niya kayang gawin. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Ay, alin? Yung alisin yung ating karapatan na pagpili. Kaya dapat pipiliin natin tama. Piliin ko na lang na maglingkod sa Panginoon. Sigurado dun, eh. Ang isang wise, ang tunay na wise na tao, doon papabor sa panalo. Ba't ka po papabor sa talo? Kung talo na nga yun, papabor ka pa. So, yan, ano? Maging wise tayo, mga kapatid, ano? So, ayan, sabi nga ni Sister Tang de la Cruz, maganda yung verse na inano niya, no? Revelation 3:15, tsaka Matthew 24:44. Sa 3:15, sabi, alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man, nasa gitna, ano? Pero gusto ko sana na ikaw ay malamig o mainit. Huwag kang ang sabihin, ang masama ay magpakasama pa. Ang mainit ay magpakainit pa, ano? Walang maligamgam, ano? Walang nasa middle. Sa Mateo 24:44 naman, kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. So, dapat tayo maghanda, mga kapatid. Huwag yung tutulog-tulog. Tulog-tulog sa pansitan. Tunay na hindi kayo liligtas ng iyong pagbabalik ng tithes at ng pagpasalamat bilang abundant offering. Pero maaalis niyan yung iyong pagiging selfishness at iyong pagiging pride at magkakaroon ka ng spiritual growth, character growth. Yun ang makapagliligtas sa iyo kasi mapapalapit ka sa Panginoon, ano? Dahil ang sinasabi ng tao na iniibig ko ang Diyos pero hindi naman nakikita sa gawa ay mali, ano? Isang malaking kasinungalingan. Tandaan natin ang kaligtasan ay binigay na sa atin ng libre. Binigay na yan. Binigay na. Kukunin na lang natin, ano? Sabi nila, binigay na pala, diligtas na ako. No, maling kaisipan, mga kapatid, ano? Binigyan ka ng Diyos ng
ng plane ticket papunta sa isang lugar, halimbawa. Ibig sabihin ba nandun ka na sa lugar na yun? Hindi. Ikaw ay sasakay sa aeroplano, dala mo yung ticket mo na ibinigay sa'yo para ka makapunta doon sa lugar na yun. Ano? So, hindi ka po pwedeng natutulog-tulog ka lang, makakarating ka doon na wala kang ginagawa. Ipakita mo na tinanggap mo yung iyong plane ticket papuntang langit. Yan. Tinanggap mo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Yan naman ang gusto niya, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, di ba? Ang oras ay 5:52, tayo manalangin mga kapatid. Brad, pasama sa prayer sila Sister Mirelo, buong pamilya, sana magsamba na sila Sister Helen, balik magsamba na mama ko, anak ko, kapatid Diding. Thank you po. Sige po, sila Sister Mirelo. Sige po, sama natin sa panalangin. 30 seconds silent prayer. Harvest 2025, mga pangalan na nais nating ilapit sa Panginoon at susundan ko po mga kapatid. Let us pray. Okay, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising ng tamang oras makapakinig na inyong salita. Salamat sa lesson patungkol sa facing the judgment day. O dakilan Diyos, kami ay hindi pa handa sa mga panahon na ito. Ngunit salamat sa inyong pagpe-prepare sa amin, pagtawag sa amin para kami mag-prepare at patuloy na maganda sa nahalapit niyong pagbabalik. O dakilan Diyos, samahan niyo kami magamit namin ang aming mga talento, ang aming karunungan, ang aming kayamanan, ang aming oras. Magamit namin ang tama sa pagtulong sa pagtatapos ng gawain upang sa karoon sa aming pagharap sa Judgment Day ay hindi nyo kami itakwil, bagkus batiin at salubungin kami ng isang napakagandang salita na good and faithful servant. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na ito na may chance kami na patuloy na magbago. Pero ngunit marami sa amin pa rin ang nabibigatan sa pagbabago dahil kami ay may mga pagdududa sa aming isipan. O dakilan Diyos, alisin niyo po ang pagdududa na ito. Alisin niyo po sa amin ang aming kawalang pananampalataya. O at mahirap ang aming buhay dahil sinusunod namin ang aming sariling karunungan at hindi kami nagtitiwala sa inyo dahil akala namin na kaya namin magtagumpay kung kami lamang ay gagawa sa aming sariling kakayahan. Tulungan niyo po kami na lumapit at magtiwala sa inyo kung anong mga dapat namin gawin upang kami magtagumpay sa aming laban sa magulong mundong ito. Salamat sa mga paalala, salamat sa mga lesson sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito ang aming mga kapatiran. Meron kami mga pangalan na ibinulong sa inyo na nais naming ilapit sa inyong paanan. Nawa sa aming pag-share ng God First Morning devotional, ang kanilang puso ay mahipo at ang Holy Spirit ang humatak sa kanila para sa patuloy na pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Dalangin din namin mga kapatiran na may mga prayer request. Una-una si Sister Emelinda Judilia
ang kanyang panalangin para kay Sister Mirelo, sa kanyang buong pamilya. Ay ingatan niyo po sila. Kanuman ang kanilang pinagdaraanan sa buhay, ay sila po ay inyong tulungan sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin sila Sister Helen. Nawa ang Holy Spirit ang kumilos sa kanilang puso, na siya ay makapanumbalik na sa pananambahan at kalimutan na ang anumang dahilan kung bakit siya ayaw na magsamba. Dalangin din po namin ang mama ni Sister Emelinda, yung kanyang mga anak, gayon din si Sister Diding, ay patuloy namin dinadalangin na patuloy siya ay inyong pagpalain ng malusog na pangatawan, at ang kanilang mahirap na kabuhayan ay patuloy niya po i-sustain ang kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin si Sister Emelinda, si Brother Eliseo araw-araw sa kanilang magtatrabaho. Ingatan po sila at bigyan ng sapat na pangailangan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang sambahayan ni Ate Revy, kapiling ang San Leonardo Church, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, mga manugang. Kaya din ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Mariare, kasama si Ma'am Carmen, si Doc Partida, Sister Melba Yenson sa kanilang kalusugan. Ang sambahayan ni Brother J. Cruz, kasama na si Jelly B. Kutay de Guzman sa kanyang kahilingan para sa kanyang trabaho. Kaya din ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Mildred, si Ma'am Femi, kasama si Ma'am Rachel na nagpapagaling. Hipuin niyo po siya na inyong pagpagaling na kamay fast recovery at siya makabalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambahayan ni Sister M.M. Ganoria, salamat po at siya ay patuloy niyong tinatawag. Nawaan sa kanyang pakikinig araw-araw, patuloy na siya ay hipuin ng Holy Spirit na kanyang matunggunan ang inyong mga imbitasyon para sa kanya. Ang dalangin din namin para sa sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, Sister Valentina Cordoba at ang kanilang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Nipa kasama ang kapatiran Tabakaw, kaya din si Auntie Ching, inaway patuloy niyong hipuin ang mapagpagaling na kamay. Ang sambahayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaytan, gayon din ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, ang kanyang buong pamilya, yung kanyang anak na nagpapagaling. Ang sambahayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, Sister Des Flores, Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Shirley Rose Jacinto, Sister Teresita Ladia, si Ate Mitch, kasama na yung kanyang asawa na sa kanyang pagtatrabaho. Ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, kasama ng buong Peñaranda Church. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, Sister Celedonia Mag-isa at ang kanyang buong pamilya. Ang sambahayan ni Sister Maisha Duque, kasama ng kanyang pagpapalakas, pagpapagaling. Hipuin niyo po sa inyo magpagaling na kamay o dakilang Diyos. Patuloy na kanyang ang inyong pagmamahal at kanyang maranasan sa bawat araw. Ang sambahayan ni Sister Sinaida Manarang, ang sambahayan ni Kuya Henry Sabat, at sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monting Calas. Ang sambahayan ni Sister Olive Mariano Nunez, ang sambahayan ni Sister Juliet Barcibal, ang sambahayan ni Sister Evelyn Sabat. O dakilang Diyos, maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Salamat sa patuloy niyo kami tinatawag sa bawat umaga. Salamat sa inyong pag-ibig, ramdam po namin na inyong pagmamahal at patawad kung saan niyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming dalangin, kalakip ng pahingi ng kapatawaran. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, salamat po sa mga prayer warriors, salamat sa patuloy sumusubaybay sa 27 viewers, salamat po sa inyo at salamat sa Panginoon. Yan, unang-una, no? Dahil patuloy tayo tinatawag sa bawat umaga. Ito ay isang magandang sakripisyo sa umaga. God first, ano? Unahin natin ang Panginoon sa umaga sapagkat tayo ay hindi magiging huli kapag inuuna natin siya sa bawat umaga. Tunay na masarap kasama ang Diyos, ano? Lalo pat sa mabigat na mundo na ito, talaga namang sa katutak ang problema, pagsubok, ang katutak ang kasamaan, laganap sa paligid. Huwag tayong mag-focus sa kasamaan, mag-focus tayo kay Jesus una-una sa bawat umaga. Tayo ay hindi niya pababayaan. Nakikita ko yung mga prayer warriors na nagsasalita, nagsasabi ng amen. Ano?
Salamat sa inyo lahat. At hanggang bukas po muli, dito tayo in-invite ni Jesus. Yung mga bagong pangalan na narito, no, na nakasama natin sila MM Ganoroya. Welcome po. In-invite kayo ulit ni Jesus. Sila bumalik dito. Si Kuya Henry Sabat, ayan, at sa iba pa na mga bagong pangalan dyan sa background. Hindi ko nakikita yung mga pangalan nyo, pero nakikita kayo ni Jesus. Salamat po sa pakikinig at maraming salamat po sa lahat. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.